Noong nakarang gabi nga ay nanguha kami ng buko. Ngayon naman samahan niyo kami sa pagluto nito. Dito nga papunta kami ng Pilar Market para bumili ng mga pangsahog at mga pangrikado sa aming lulutuin. Bumili kami dyan ng sibuyas, bawang, luya, sili, at itong talong. At syempre, bumili din kami ng gata. At eto na nga, nakauwi na kami sa bahay. Aasikasuin na namin itong mga buko. Ayan, nakadikit na po sila dito sa may balde kasi nung isang gabi ay tinakpan lamang namin po ito dito. At dito nga, ang una namin ginawa ay syempre huhugasan muna sila para matanggal yung dumi. At pagkatapos nga mahugasan ay kailangan namin muna itong pakuluan para mas madali yung pagtanggal ng laman sa kanyang shell at para mas madaling lumambot. At habang nagpapakulo kami ng buko, ayan, inaasikaso muna namin yung mga pangsahog at mga pangrikado sa lulutuin namin. So after nga ng ilang oras sa pagpapakulo, bubuksan na natin to, titingnan na natin kung okay na po ba siya. Dahil nga mahaba-haba din yung oras sa pagpapakulo, ayan, tinanggal na po namin siya sa apoy. At dito nga, ililipat na namin itong mga buko sa planggana kasi papalamigin namin dahil mamaya tatanggalin na namin yung mga laman sa kanilang mga shell. At habang nga pinapalamig namin yung buko, bago namin tanggalin yung laman sa kanilang shell, eto, nagpiprito muna ako ng talong na isasahog namin mamaya sa kanya. Eto na nga, kinukuha na namin yung laman sa may shell. Ayan, iiwan lang namin yung nasa dulo na parang dumi nila at kukunin lang namin itong laman. Dito nga guys, kung mapapansin nyo, mas madali na lang yung pagkuha ng laman kasi pinakuluan na siya. Kung hindi pa ito pinakuluan, medyo mahihirapan tayong tanggalin. Tinatanggal pa nga lang yung laman sa kanyang shell pero parang natatakam na ako guys. Ang sarap, di ba? Libre na sa karne. Ang mahal kayo ng karne sa bayan. Pagkatapos nga namin matanggal lahat ng laman sa kanilang shell, eto, lalagyan na ng asin dahil pipigain po ito guys para matanggal yung mga parang laway at yung dumi nila. After nga ng ilang minutong pagpipiga sa asin, eto na, huhugasan po namin siya para matanggal na yung mga dumi at parang laway nila. At dahil nga medyo malaki, kailangan namin itong pirasuhin para mas maliit at mas madaling maluto. Ganito na nga siya guys, tingnan pagkatapos mapira-piraso. Para ng sisig guys, ang sarap. Alright, eto na guys, ginigisa na po namin siya sa kawali para mas mabango at mas masarap. Inuna nga namin itong laman ng buko para maging crispy ba. Pagkatapos, nilagay na namin itong mga pampalasa. Siyempre, kasama ko dito sa pagluluto ang Chef Boy Logron ng Rapo-Rapo. Dito nga, instead na asin ang ilagay namin, toyo na lang para mas masarap. Siyempre, hindi makakalimutan ng seasoning. Konti lang para malasa. At dito, ilalagay na namin itong gata. Ayan, parang masarap na siya guys. Konti na lang, kain na na. Katapos ng ilang minutong kulo sa gata, eto na, ilalagay na namin itong pangsahog na prinitong talong. Pagkatapos nga ng mahabang proseso ng pagluluto, eto na siya guys. This is it. Para siyang igado. Ang sarap. Mapapakain ata ako nito ng maraming. Para nga mas ganahan kaming kumain at mas makatipid sa hugasan, eto, kumuha ko ng dahon ng saging dahil magbubudol fight na lang kami. At syempre, bago kumain, huwag kakalimutang magdasal para ipagpasalamat ang mga blessings na tatanggap natin sa araw-araw. The moment of truth. Titikman na natin. First time ko guys kumain ito. Try natin kung anong lasa. Sobrang sarap guys, the best. Nakatipid ka na, parang karne pa siya. O diba, sa sobrang sarap, walang natira. Gutom yarn. So ano pang hinihintay nyo guys? Try nyo na to, manghanap na kayo ng buko.